Okay. Opo. And speaking of mga kriminal na pwedeng mambiktima, ano-ano po yung mga karaniwang modus nila, Ma'am Hazel, na sana maging aware yung ating mga estudyante. Can I just share a recent experience ng isang kakilala ko po? So, nandyan po sila sa isang mall. Mga estudyante po ito, mga batang babae, sa isang mall dyan sa BGC, sa may McKinley. So, biglang may lumapit po sa kanila na isang tao, natakot nga yung mga bata na, yung mga babae po sila lahat, ano? Nilapitan sila tapos may inislid or may nilagay na papel. Pero natakot sila kasi ang lapit daw, biglang nilapitan tapos nakalagay sa papel in English, I don't have a job or I lost my job, please give me money. So itong mga batang to, syempre natakot, binigyan agad ng pera itong tao na to. Para sa akin parang nakakaduda po. At andito po to sa isang kilalang mall. And naisip ko, baka pwede rin itong gawin. Siyempre, lalo na ngayon, dahil back to school, mga estudyante nasa mall na naman, nasa harap ng eskwelahan, di ba, yung mga naglalakad, etc. Meron ho ba kayong nabalitaan ng mga ganitong reports? Actually po, first time kong marinig na meron po tayong ganyang incident na nangyari dyan sa GC. Siguro po kung itong ating mga grupo ng estudyante ito, lalo pat mga kababaihan, ay dapat po agad silang nag-report kahit po dun sa ating mga marshals na nandyan sa BGC is ma-assist po sila dahil yung koordinasyon naman at pagtutulungan ng ating mga marshals dyan sa BGC at ng ating police ay patuloy. So kung halimbawa man po sana na magkaroon po sila ng mga ganyang incident ay agad po nilang i-report para po maiwasan na maulit dun sa iba pang mga estudyante or iba pang mga tao, lalo pa nga po mga babae yan, lalapitan sila ng hindi nila kakilalang tao at biglang mag-aabot ng papel na parang although Kaka hindi in natin English, harmless yung mag-aabot bigla. Yes po. Opo, nakakatakot. Parang Opo. nagdidepende po siguro dun sa nilalapitan nila. Correct. Opo. Tingin nila or sa environment na nandun sila. Kasi Since nga, BGC ito, mall sa tingin nila BGC, social yung medyo mga tao, high-end, di mall. ba? Yes po. So English yung kanilang mode ng pakikipag-usap or yung pagbibigay nila, naisip nila na since ito ay mga estudyante na mula sa isang kilalang paaralan Or private namamasyal school, sa isang ganyan. lugar galing ng BGC. So ang assumption nila is may pera ito at kaya pwedeng in English. Kasi kung halimbawa sa mga public schools ng yan, pwedeng Tagalog yung ibibigay nilang mga note na katulad po na ganyan. So Opo. nag-a-adjust sila depende sa kanilang pwedeng mabiktima. Ang Correct. nangyari po, natakot yung mga bata. Mga Siyempre. bata lang po to. Kumbaga parang nag-CR lang yung kasamang adult. Iniwan lang sila nakaupo habang kumakain kasi nag-CR nga. Saka naman sila nilapitan at pagkatapos sa takot ng mga bata, nagbigay ng 100. Malaki na rin yun, di ba? Imagine Oo. kung ilang 100 or o baka iba mas malaki pa, di ba? Ang naibibigay dun sa tao na yun kasi parang talagang naawa pa sila kasi I lost my job, I need money. Yun ang nakalagay dun sa papel. So siguro baka lang at least aware po kayo. May ganun pong nangyayari ngayon kasi what if mga foreigner, mga turista ang kanilang mabiktima rin? Nakakahiya naman sa ating bansa. And at the same time, related na mga ganyang klaseng creative modes, di ba ma'am, na Yes. pang-i-scam na maaari pang mauwi sa holdapan, sa kidnapan. Pwedeng mas malala. Oo, Sabi ko, mas pwedeng malala. next time hablutin na yung cellphone mo, yung bag mo. Di ba, Ma'am Hazel? Yes po, nakikita ko po dyan is parang simpleng pangingikil na medyo inelevate lang nila, ginandahan lang nila yung style ng kanilang panghihingi or yung kanilang pangingikil or pangunguha ng pera dito sa ating mga estudyante, sa mga batang estudyante. Siguro po, nagkaroon ng pagkakataon na since mga bata ito, nakita nila yung opportunity na lapitan sila since wala yung mga adult or wala yung kanilang mga guardians na nagbabantay dahil nga po nag-CR sila. So, nakuha nila yung oportunidad na magbigay ng ganong note at syempre, ang initial reaction po ng ating mga estudyante is kung hindi sila magbibigay, baka po masaktan pa sila or may iba pang gawin, kaya po agad silang magbigay. Kaya po ang payo natin sa mga estudyante, lalo na po at magpapasukan, marami pong naiimbento or maraming mga mga bagong modus na maiimbento na naman yung ating mga masasamang loob kung iba lalo pong Opo. magbubukas yung klase
mas makakabuti po siguro na agad po nating i-report kasi yan po yung pinakamaganda natin sa data dahil bukod po sa mai-report, agad po nating mahahabol kung sino man po yan, maiiwasan po natin na maulit pa nila yan sa ibang tao. Kumbaga po sila yung magiging reason para maputol po agad itong ganitong klaseng mga Opo. So ma'am, safety tips po para at least sa ating mga magulang, sa And kanilang pati mga bata. sa estudyante. Estudyante. What if you find yourself na sa ganitong sitwasyon? Kasi naalala mo, partner Migs, hindi ko talaga makalimutan yung bata na sinaksak siya sa jeep dahil pilit kinuha yung kanyang cellphone pero hindi niya syempre ibibigay kasi nga pinaghirapan niya yon, kailangan niya yon. Nasaksak siya at sa kasamaang palad ay binawian ng buhay. So ayaw na nating humantong sa ganung klase ng trahedya para sa ating pong mga estudyante. Ma'am Hazel. Yes po. Bilang unang-una natin, syempre maging mapagmatsyag po yung ating mga estudyante. Lagi po tayo maging alerto sa kanilang paligid sa lahat ng oras. Kasi ang ating po mga estudyante usually ngayon ay pag nasa labas, nakatutok sila sa kanilang mga cellphone. Iwasan na po muna natin yun. Kung halimbawa po nasa isang pampublikong lugar, nakasakay tayo sa isang pampublikong sasakyan, wala tayong ibang kasama, itago po natin yung mga mahalagang gamit, lalo yung mga cellphone natin na madaling mahablot, yung ating wallet or yung iba pang importanteng bag, mga gamit natin. Itabi po natin at maging alerto po tayo sa kapaligiran natin para maiwasan po natin na magkaroon ng opportunity or maging victim po ng mga kawatan na naghihintay lamang po ng pagkakataon kung paano po sila makakapambiktima. Yung pagsusuot po ng earphones habang nasa loob ng pampublikong sasakyan, iwasan din po natin para nandun po yung awareness natin sa ating kapaligiran. Yung mga personal nating gamit, lalo sa mga terminal at matataong lugar ay lagi nating babantayan. Huwag po nating ilagay sa likod kung may mga backpacks or anuman, lagi po dapat nasa harapan. At kung sakali man po na may pagkakataon na meron pong hingin or kuhanin po, wag na po muna nating, kumbaga, kung papipiliin po tayo sa sarili nating kaligtasan at doon sa ating cellphone, ibigay na lang po natin dahil ang cellphone po, kagaya ng ating yung mga gamit po natin ay maari pa pong mapaltan. Pero ang buhay po ng ating mga anak, ng mga estudyante ay hindi po natin maiibalik yan kung sakali pong mawala. So gamit lamang po yan, pera lamang po yan kung sakaling magkaroon ng pagkakataon na agawin. Ibigay nyo na lamang po para po sa inyong sariling kaligtasan at pagkatapos po ay agad po tayo mag-report sa pinakamalapit na police station para po magawa natin ng agarang aksyon. Yun na nga po ma'am, nakakalungkot kahit alam naman po natin itong mga tips na ito pero dumarami rin po ba ang mga kriminal sakali, mga masasamang loob na syempre pag dumadami ang tao, mas tumitinding pangangailangan, mas nangyayari po yung mga ganitong klase ng mga krimen. Yes po, lalo pa po at mag-start na po mag-open na po yung classes. So, parang sinasamantala din po ito ng mga masasamang loob. Although wala po tayong nakikitang pagtaas ng mga krimen natin ng robbery, theft or iba pa pong krimen, pero syempre nandyan pa rin po, kailangan pa rin po yung pag-iingat ng ating mga kababayan para maiwasan po na maging biktima tayo. So yung pong mga binibigay nating tips ay para po sa inyong kaligtasan, pero syempre po nasa sa inyo pa rin po yan kung inyong pakikinggan, kung kayo ay magmamatsyag, magiging alerto para wag po tayo maging biktima nitong mga mapagsamantala. Opo. Sa mga mas batang estudyante na mas kailangan ng guidance at kailangan bigyan talaga ng advice at abiso sa kanila, what's your tip po sa mga estudyante? Kasi minsan may nakikita ko nag-a-advise na tama po kayo, yung kanina wag nakatingin sa cellphone, di mo alam, mamaya hinablot na yung bag mo or mabangga ka, di ba? Or whatever accident, maging biktima ka ng kriminal. What else can you advise them? May nabasa rin po ako na kailangan yung mga estudyante, sabi nyo nga, they should look like you're in control. Yung hindi ka mukhang kawawa or hindi ka mukhang takot. Di ba yung parang ganon, Ma'am Hazel? Yung body language din ng mga estudyante natin? Yes po. Siguro po para sa mga magulang, kung magaturuan natin yung ating mga anak, kung halimbawa man po na lalo yung mga graders natin, turuan po natin na sila as early as grade, yung hindi na po natin sila inihatid na maging street smart.
Alam po natin nila magtingnan kung paano tumawid, pagtawid ng kalsada, pagtingin, pagiging alerto sa kapaligiran. Yun po yung mga simpleng pwede nating ituro doon sa ating mga anak para po hindi sila maging biktima. At syempre, alam po dapat nila kung saan sila dapat hihingi ng tulong. Kung halimbawa man po na hindi natin sila maihahatid sa first day of school, sasabihin po natin na malapit lamang yung paaralan nila, walking distance lamang po, pero wag po tayong pakakampante. Bigyan po natin sila ng tamang, turuan po natin sila kung ano yung mga dapat natin gawin dahil yung pong pag-iingat ay dapat din pong itinuturo natin dun sa ating mga maliit na anak. Kahit po malapit lang yung bahay natin sa paaralan, malapit lang po, pero yung pong kasing disgrasya or yung aksidente or yung mga kawatan ay hindi po naninili kahit po malapit lamang po sa bahay ninyo, yung mga eskwelahan ng ating mga anak. Kung kaya po dapat lahat po ng pag-iingat ay dapat ituro natin dun sa ating mga anak. Ayun, ako maraming salamat sa mga reminder at tip po ninyo sa magulang, sa mga estudyante. May number ho ba na pwedeng tawagan yung ating mga kababayan? Kumbaga, kunyari, nanakawan na sila at hindi na nila nahabol, di ba? Yung hotline po ng ating kapulisan? Yes po, kung may emergency po o nangangailangan ng agarang police assistance, maaari po tayong tumawag sa 911. At syempre, mas mabuti po na makapag-report po agad tayo doon sa pinakamalapit na police station para po meron po ma-check po natin, pwede po nating ma-identify kung namukhaan po natin yung mga kawatan or yung mga kumuha ng gamit natin. Meron po tayo diyang gallery kung saan pwede nating i-identify para po mas madali nating matuntun yung mga kawatan na halimbawa man po na nawalan po sila ng gamit. Nais po ng NCRPO na maging ligtas po ang bawat estudyante, kaya po sana po ay maging katulong po natin yung ating mga magulang at mga teachers, ganun din po yung ating mga estudyante para po panatilihin ang kanilang kaligtasan. Alright, nako, maraming salamat po sa spokesperson ng National Capital Region Police Office or NCRPO, Police Major Hazel Asilo. Ma'am Hazel, mabuhay po kayo.